Matapos ang executive session kasama ang security at intelligence officials kahapon, kumbinsido si Senador at dating PNP Chief Bato de la Rosa na hindi nagkaroon ng failure of intelligence. Kaya nangyari ang pambobomba sa Marawi, hindi tulad ng una niyang hinala. Anya, sapat ang nakalap na intelligence information. Ang problema, hindi ito naaksyonan. Kabilang daw sa iimbestigahan ng Senado ang posibleng pananagutan ng local commanders ng AFP at PNP, pati mga opisyal ng Mindanao State University kung saan nangyari ang pambobombang ikinasawi ng 4 na tao. Kasi may mga naunang balita na patungkol dito, may mga balak silang gagawin. Pero yun nga, baka mayroong failure to appreciate intelligence. Pag baliwala mo yung intelligence report, wala kang gagawing kaukulang action, then sigurado na pagdating sa atake, you will be defenseless. Sa gitna ng iba't ibang insidente ng kaguluhan sa bansa, sinabi ng Association of Firearms and Ammunition Dealers o AFAD na tumaas ang bilang ng mga bumibili ng baril sa Pilipinas, karamihan bilang proteksyon sa sarili. 10 years ago, this is a male-dominated industry. So you rarely see women going to the show. Now you see moms going around buying their own guns. We don't promote na gumamit ka ng baril. We promote yung capacity ng tao na protektahan ang sarili niya. Gusto na talaga ng Pilipino na magkabaril. Kasama naman yan sa ating paghahanda. Hindi ko makorelate kagad na tumaas ang banta sa buhay ng bawat Pilipino kaya dumadami ang nagbibili ng baril. I think it's normal for self-defense. Dumalo sina De La Rosa at Senador Mark Villar sa taunang Defense and Sporting Arms Show na nilahukan ng mga distributor ng armas at mga gun owners at enthusiasts. Paalala ni De La Rosa maging responsableng gun owner at maging handa ring depensahan ang bansa kung kinakailangan. Halimbawa raw kung tumindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Dapat hindi lang yan panglaruan, hindi lang yan pangporma-porma. Isipin ninyo, pag dumating yung araw na kailangan gamitin natin ito para depensahan ang ating bansa, dapat magamit niyo yung mga armas ninyo na yan. God forbid, sana hindi tayo darating sa punto na we will be called upon by the government to perform our constitutional duty to defend this country. Hinihikayat din ni Villar ang mga gun owners na sumali sa reserve force. Katulad ko po, I'm a reservist din po ako. So siguro ma-encourage din ang ibang gun owners na maging reservist also para at least malaki yung pool ng ating military kung kailangan nila ng reinforcement. Isinusulong din ni De La Rosa at Villar ang amnestiya para sa mga unlicensed firearms sa bansa. Amor Santos, CNN Philippines.